Hi there mga beloved kong soulmates, kamusta po kayong lahat? Nandito naman po yung lingkod Renzo Story Channel para bigyan kayo ng isang soulful and meaningful na tarot reading. Dito lamang po sa inyo lagi hinaabangan, sinusubaybayan at pinakamala Renzo Tarot Channel. Mega shoutout po sa lahat nating soulmates na laging nanonood. Nakaabang, maraming salamat po sa nakakataba sa puso na suporta. Lalo na sa ating mga soulmates na overseas Filipino workers or OFWs na laging nanonood. Nakaabang at nagbibigay nakakataba sa puso ng komento, nababasa ko po ang lahat and I'm doing my best para ma-replyan po kayong lahat, pero maraming salamat po. And kapag bago po kayo sa ating channel, huwag niyo kalimutan po mag-subscribe at kapag nagustuhan niyo po ang ating video, mag-comment po kayo. Of course, do like and share na rin po ng ating mga videos na pagsasamahan ngayon. Okay? Again, ang ating pong reading ay isang timeless reading para sa ating mga pinakamahal na sign ng Aquarius. Again, pag sinabi po nating timeless reading ay no pressure po. Kahit kailan nyo po makita ang video na to, bukas, next week, next month, next year, ang ibig sabihin po ay para po sa inyo. Ito yung sign ng universe na para po sa inyo ang energy ng reading nito. Okay? Ulitin ko, timeless reading para sa ating mga pinakamahal na nasa sign ng Aquarius. Okay, huwag natin papatagalin pa. Last shuffle for you, Aquarius, kasi alam ko super excited ka na, Aquarius, na mapanood ito. Okay, kunin na natin yung 10 para Aquarius. Okay, sorry. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors, 10 cards please for Aquarius. Sa mga bagong member po ng ating channel, magtataka kayo bakit ganito po ako mag-shuffle. Medyo magulo, yes. Just focus lang po sa reading natin. Dito po ako komportable. At dito po tayo nakakakuha ng magagandang barahan na nakaka-resonate ang lahat. Okay? Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors, 10 cards please for Aquarius. Ayun na. Nakita nyo, diba? Nagsitalunan sila. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, apat pa, diba? Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors. Last 4 cards please for Aquarius. Kunin ko nga ito. Okay. Tatlo pa. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors. 3 cards please for Aquarius. 8, 9, and kunin ko itong nagpapakita. Yun. Okay, Aquarius, your 10 cards are complete. Ayusin lang natin itong deck. And let's begin. Kamusta ba kayong lahat? I hope and I pray that you're in a good shape. You're healthy, you're safe, and of course, you're happy. Aquarius. Okay. Huwag natin pang patagalin pa. Your opening card is 10 of Wands. I can feel her that there are Aquarius na nasa sitwasyon na pasan mo ang daigdig. Maybe discreet lang, hindi alam ng mga tao sa paligid mo kasi it's because you look happy, you look confident, but deep inside, you've been overwhelmed by obligations. Here, I know, parang napapagod ka, nadidrain ka, or nahihirapan because parang ikaw ang umaako ng lahat ng responsibilidad. Maybe you're the breadwinner of the family, or maybe siguro aside from the obligations na ako-ako mo sa pamilya mo or sa mga tao sa paligid mo, it's because you have also your own goal na nais mong ma-achieve but hindi mo ma-achieve because inuuna mo itong mga responsibilities sa paligid mo. Okay, Aquarius, this is your opening card. 10 of Wands. Okay, tingnan natin. Sa pangalawa, ay susunod na baraha. Oh, Hierophant. The energy that I can feel her is a father figure or parang there are some of you siguro Aquarius na parang you're missing parang nami-miss nyo ang isang sitwasyon or isang tao na malaki ang naging impluwensya sa buhay mo. This Hierophant, ito yung nakikita ko. It's because someone, parang isang tao na you really look up to or parang, what is this? Parang hinahangaan mo or idol mo nung panahon. Pero this person is wala na dito sa mundo. Hierophant represents a father or masculine figure na parang minsan sumasagi sa isip mo ay parang you are thinking na sana kung nandito pa at least paano siya yung malalapitan ko, ma-openan ko nitong mga problema ko. Okay? Mag-comment niya kay Aquarius. But this is the energy that I can feel. There's someone na talagang you really look up to. Or maybe hindi father figure, literally hindi mo tatay. Maybe tito mo, best friend mo, barkada mo,
o nawala na or something or very close in your heart na talagang siya lang yung nilalapitan mo in terms of kapag malungkot ka or may gusto kang pagsabihan ng iyong um, problema. Okay? Pangatlo is your third card. Knight of Swords. Okay. Napakarami daw mga internal battles kang nararanasan ngayon, Aquarius. Hindi lang to lingid sa kaalaman ng mga tao sa paligid mo. Hindi lang to masyado napapansin, but deep inside, kasama nga dun, connected ito dun sa 10 of Wands sa una mong barahan, na napakarami mo mga unsettled or mga unresolved issues na gustong-gusto mo nang masettle or matapos na, that also keeps you thinking or keeps you awake at night. This Knight of Swords, ikaw ito, ayan, nakikipaglaban ka. Ang dami mong mga tumatakbo sa isipan mo na gustong-gusto mo nang matapos o gustong-gusto mong masettle. You're fighting for it. It's because you don't want na literally makikipag-away ka, or but because you want settle or having peace of mind. Okay. Gustong-gusto mo na makapag-rest, magkaroon at least paano paunti-unti masolve itong mga bagay. So that's why here you are so busy. Napaka-busy mo na gumawa ng paraan or parang sa pakikipag deal ng mga iba't ibang klaseng tao, at the same time pag-try ng iba't ibang venture just to have a peace of mind. It's because you have a lot of internal battles that running on your mind, Aquarius. Okay? Fourth card mo is Ace of Pentacles. This is a very beautiful card in terms of wala talagang question sa inyo, Aquarius, pagdating sa pera, pagdating sa kita or sa in terms of pera, talagang meron talaga kayong pinagkukunan, meron kayong source of income na talagang na hindi lang siya basta pentacle. It's a huge pentacles. It's an Ace of Pentacles. This is a reminder for you also na kung ano man ang mga pumapasok, at least be cautious about in handling it. Alagaan ito ng mabuti kasi hindi sa lahat, hindi araw-araw ay Pasko. And yun, napakarami mo pang nais ayusin, marami ka pang dapat bayaran, marami ka pang dapat na gustong isettle. That's why kung merong pumapasok, unti-unting i-manage ito ng maayos. Kasi alam na mahirap na kapag nag-pile up naman lahat ng mga responsibilities na may kinalaman sa pera, mga bayarin, bills, or whatsoever. Kasi kapag hindi mo to na-manage ng maayos, Aquarius, it will lead to, discomfort in terms of mga makakadagdag na naman to sa iisipin mo. Doon sa 10 of Wands na card, ito makakadagdag naman to sa responsibilities. Okay? But this Ace of Pentacles is just showing that Aquarius, in terms of money, walang question, may pumapasok talaga, may napagkukunan kayo. Okay? Fool. Okay. It is also required that the universe is telling you also, Aquarius, with this Fool card, na kahit paano paminsan-minsan daw I have time to relax or enjoy ang sarili. Hindi puro focus sa trabaho, focus sa kung anumang racket na meron ka. At least once in a while, bigyan mo naman ng pagkakataon ng sarili mo na mag-enjoy, mag-relax. Look at this, the Fool card. You need to savor the moment na ikaw lang or kasama yung mga kaibigan mo or mga taong nagmamahal sa iyo o pinagkakatiwalaan mo. Look at the color. The background color is yellow. It's a color of joy. Merong sun. There's a positivity that radiates. So, ibig sabihin, kahit papano, di ba kung lagi ka nang nakakulong sa kwarto mo, you need to go out para maarawan ka naman. And of course, kapag naarawan ng isang tao or naarawan ng isang living organism, at least papano ay lumalakas. Ganito din, Aquarius. You need to at least go outside. Wag na bitawan yan kung anong ginagawa mo. Kapag may nagyaya at least once a week or kung ano man yan na friend that to go outside for rejuvenation, for recharge. Yes, go out. And walang masama dito. At least makakatulong to sa'yo para ma-charge and to optimize the energy na kinakailangan mo. Okay? Tapos na tayo sa first 5 cards sa first row. Let's continue with the second row sa iyong pang-anim na para Aquarius. Tamo sunod-sunod na yung yellow. I'm so happy kapag lumalabas ang yellow. It's because there's unhappiness. Okay? Look at this one. This is Knight of Pentacles. It means marami pang mga racket na parating. Mabibisi ka pa sa mga dapat gawin. Mabibisi ka pa sa mga opportunities na papasok sa iyo na may kinalaman sa pera, pagkakakitaan. That's why sabi ko nga,
is full, samantalahin mo na kapag may nagaya sa'yo para makapag-recharge ka kasi kapag nakapag-focus ka na naman dyan sa mga ginagawa mo, magiging limited na yung time mo. This Nine of Pentacles represents a lot of doors of opportunities will be opening for you. Maybe you will be surprised, magugulat ka kasi hindi mo alam kung saan ang gagaling ito. Actually, yung iba hindi mo pa kilala na lalapit sa'yo na ganito, subukan natin. And that is a good problem for you, Aquarius. And this card indicates that you're really blessed in terms of finances kasi masisipag kayo. Yun yung edge ng Aquarius kasi hindi sila nakokontento sa isa lang but hanggat kaya nila, hanggat pwedeng pagkakitaan ay pinapasok nila. That's why ito yung ibubunga nito. Nine of Pentacles is like a lot of opportunities na may kinalaman sa pera or pagkakakitaan. I hope you're nakakasunod kayo sa ating reading. Pampito. Magkatapat sila ng Hierophant kanina. Sinabi ko talaga here. Emperor, talagang father figure, masculine. So, the energy that I can feel her is also siguro Aquarius lately or ngayon parang medyo nabubuhay naman yung pagiging religious mo or something, believing in the higher being or something, kung ano man pinaniwalaan mo, at least kahit papano, that is a good thing kasi pinapakita dito ay parang nabuhay na naman ang iyong faith, medyo lumalakas na naman, parang dati, lately, parang na took mo for granted ito, wala ka nang time, at least kahit paano mag-pray, but now parang nagiging prayerful ka ulit, parang lahat ng bagay inilalapit mo na naman sa Panginoon, sa universe, and that is a good thing, kasi kailangan nito. We cannot do everything in this world alone without the guidance of the higher being na paniniwala natin. But this Emperor card, I will tell you kasi magkatapat din sila doon sa Hierophant na sinabi ko ng mga father figure, tito, best friend, kuya, na mga nawala na gustong-gusto mo na sana nandito pa sila because wala kang maopena ng problema mo o mapagsabihan. This card, this Hierophant is confirming that they are there for you. Actually, ang tawag natin sa kanila ay inyong mga ancestors. So, ibig sabihin, hindi nyo man sila nakikita. Nasa paligid sila or they are there somewhere looking at you, so proud of you. That's why kapag mag-pray din kayo, always talk to them. Okay, they are sila din yung nag-guide sa inyo sa mga desisyon nyo. Kapag may mga untoward incidents, mga aksidente, sila din nagliligtas sa inyo. Sila yung ancestors natin. That's why sinasabi ko rin to sa makakilala ko na hindi nyo ba alam na dapat kapag nananalangin kayo, bukod sa pag-pray kay God, you need to also to talk to someone that you really love na nawala na. It's because they are listening, they are looking at you, and of course, the most important is they are the one na nagka-guide sa atin sa araw-araw. Ito yung pinapakita ng Emperor card connected doon sa Hierophant. So, your ancestors, you've been guided, protected kayo, Aquarius ng yung mga ancestors. Don't worry. Pangwalo is the Knight of Pentacles. Ayan ang Pentacles na naman. Talagang you will be succeed. You will be succeeding in terms of not only finances but shared resources, property. So, ibig sabihin talagang uuwi kayong matagumpay. I am telling you, Aquarius, kung ano man yung sinusubukan nyo, kung ano man yung gagawin nyo, talagang magbubunga ito ng malaki na may kinalaman sa pera. Kikita kayo ng malaki dito, or this thing na ibubunga nito, it will make you so happy because of that color of yellow, color of choice. So it means, ay, uuwi ka, hawak-hawak ang Pentacles. So ibig sabihin talagang magkakaroon ng magandang ng positibong resulta or positive result itong bagay na talagang pinagkakaabalahan mo o gustong-gusto mong mag-grow. But this card, this Knight of Pentacles, is telling you, Aquarius, that you are blessed enough. Talagang anuman ang planuhin mo, talagang it's because parang lumalapit sa yung swerte, basta may kinalaman sa pera. Sabi ko, ulitin ko, it's because sinasamahan nyo ito ng sipag, and of course, faith in God at the same time, doing good things sa paligid mo, lumalaban kayo ng patas. That's why, napakabilis rin ng balik ng blessings para sa inyo. Bakit hindi nawawala sa inyo to? Tatakpan ko muna. Naalala ko, last reading ko sa inyo, lumabas din ito. Si Devil. Okay, wag natin patagalin pa. Nakatapat siya sa Ace Pentacles. What does it mean? Sa kasalukuyan mo ng sitwasyon ng Aquarius, dahil nakatapat siya sa Ace of Pentacles, be careful. Kasi may mga taong lalapit sa'yo, but ang pakay lang nito ay pabagsakin kayo in terms of finances. Siguro utangan kayo or kung ano man,
but hindi ito makakabalik. Sisirain lang. Gusto niya lang makita na bumagsak ka or masira ang future mo because namumunga ka na. Okay, magkatapat siya dito sa Ace of Pentacles. So, ibig sabihin, kasama rin dito yung mga taong patalikod na tinatraidor ka, tatraidorin ka. Maybe sa harap, it's like, they are very happy, they're very so proud of you, but sa pagtalikod ay talagang they really badly want you to para bumagsak or to destroy your image also. Okay? Ito yung nararamdaman ko dito sa Devil card ito. That's why you need to be extra cautious, maging maingat sa pagtitiwala sa mga tao. Okay? Kasi prone ka dito. Okay? Baka mamaya prone ka din sa mga, what is this, sa mga evil eye, sa mga sumpa, sa mga usog, or whatsoever. It's because nakikita nila na iba yung energy na niraradiate mo mula sa universe. Okay? That's why parang iritado itong mga tao na to pag nakikita ka nilang happy and flourishing. Okay, that's why Aquarius, that is a very big reminder for you to please be extra cautious, maging maingat sa pagtitiwala, maging mapagmased at huwag basta-basta makikishalubilo sa mga tao hindi mo naman kilala ng matagal na. Okay? 10th and last card, tapusin natin itong baraha mo with the Hermit card. Okay. The Hermit card, the energy that I can feel her is that parang connected ito dun sa Devil card na sinasabi ko. You need to also to, may ilaw. So, kailangan mo talagang suriin ng mabuti. Kailangan mo munang mag-research sa mga bagay-bagay, lalo na kapag may kinalaman sa pera, investment. Actually, yung pera makukuha yan. But, alam mo, yung tiwala na may invest mo at kapag nasira ito, maapektuhan ito yung mental and emotional state mo. That's why you need extra caution or pag-iingat, Aquarius, kasi hindi basta-basta madali itong mga mga bagay na nais ibato sa iyo ng mga taong ito. Talagang it's like extra effort sila, double time sila para pabagsakin ka. Okay, that's why ito, kailangan mo talaga maging mapanuri, kailangan mo talagang obserbahan ang lahat. Alamin mo ng lahat bago magtiwala sa mga tao. Kasi sa panahon ngayon, grabe, naglipa na sila. They look so good, they look so happy in front of you, but pag tumalikod, talagang tatraido rin tayo. And even family members, even good friends, talagang matagal na nating pinakisamahan or pinakatiwalaan, hindi pa rin because human as you are, nature yan ng tao. Marupok ang tao, kaya magagawa pa rin. And the best thing here is kahit paano guided tayo ng universe kung ano mga dapat nating gagawin. But all in all, Aquarius, ayan, napakalinaw nitong reading na to. And I hope and I pray na maraming nasa sign Aquarius na makapanood nito ngayon. And kapag hindi pa po kayo naka-subscribe, please subscribe. At kapag nagustuhan nyo or naka-resonate po kayo sa reading natin ngayon, mag-comment po kayo sapagkat nag-reflect sa mga comments. Do like and share na rin mga pinamahal kong soulmates. Again, maraming salamat sa inyong time sa panonood, sa pagsama sa akin ngayon. I am praying and I hope na nasa mabuti kayong kalagayan mga pinakamo kong soulmates. Nasaan man kayo ngayon, ano man po ang ginagawa nyo, mag-iingat kayo lagi and God bless us all.